Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Kamusta po kayo? Kamusta? Question po ni Juan Ponce Enrile, etong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi ayon po sa librong Beyond Will and Power na isinulat ni Attorney Earl Pareño, ito po ay libro ng biography ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron po kasi nakasulat doon mga kababayan sa pages 21 and 22. Ito po yung sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Let's just kill 5,000 in the first 6 months. Ito po ay with regards dun sa kanyang war on drugs. Sabi niya, sa unang 6 na buwan na ako'y magiging presidente, gumurgur muna tayo ng 5,000. So ayon dito kay Chief Presidential Legal Counsel, mga kababayan, JPE, ito raw ay paglabag sa konstitusyon, sa Bill of Rights. Bakit? Ano ba ang sinasabi sa Bill of Rights? Ano ba ang sinasabi ko sa konstitusyon? Tayo pong mga Pilipino, lahat po, wala pong exempted mga kababayan. Tayo po ay ginarantiyahan ng konstitusyon ng due process at equal protection under the law. Ito mga kababayan, itong equal protection under the law, parang parang hindi na to napapatupad eh. Kasi nangyayari, minsan, yung hustisya, pangmayaman lang eh. Kapag mahirap ka, parang ang hirap makamit ng hustisya, pero kapag mayaman ka, parang saglit lang. Diba? Tingnan nyo yung yung ibang mga mahirap dyan, nahuli lang na na nagnakaw ng mangga. Ang nangyari merong agad mugshots mga kababayan, tas nakakulong agad. Pero etong ilan sa mga opisyalis ng ating gobyerno, milyon-milyon ang kinakana. Harap-harapang pagnanakaw mga kababayan. Pero minumura pa presidente. Pinagbabantaan pa ang presidente. PI mo. Diba? PI mo. Kapag ako pinagurgur ninyo, ipapagurgur ko kayo. Hindi lang ikaw, pati asawa mo, pati pinsan mo. Etong nagsasalita ng gano'n mga kababayan, napatunayan base dun sa investigasyon ng Quadcom na meron siyang inilabas na pera from DepEd and from the Office of the Vice President at ibinigay, pinareceive dun sa mga pangalan na hindi naman pala nag-exist mga kababayan. So ito'y hayagang pagnanakaw. Pero tingnan nyo, ayan ba yung sinasabi nating equal protection under the law? Kapag yung may hirap, kulong agad. Pero kapag mayayaman, mga opisyalis ng ating gobyerno, mumurahin ka pa. Yan ba yung equal protection under the law? Wala na nga yung ibang nararamdaman due process eh. At sinabi pa ni JPE, Juan Ponce Enrile, nang itong si Duterte ay sumumpa bilang presidente. Ang mandato niya ay i-uphold ang Constitution at i-deliver ang justice to all citizens. Wala pong pinipili. Lahat po dapat ay dadaan sa proseso. Dapat po may due process. Dapat po may equal protection galing sa batas. Dapat po ay meron pong hustisya para sa lahat. Yan po ang mandato ng isang presidente. Tapos magsasalita ka. Gumurgur muna tayo ng 5,000 in the first 6 months. So, yung salita ni Duterte ganon, bagamat sabi ng iba, joke daw yung joke, hindi yun magandang joke. At hindi po talaga joke, kasi tinutuhanan nga eh. Di ba tinutuhanan? Umabot po ng 30,000 mga kababayan ang biktima ng EJK. Bago tayo mag-init dito mga kababayan, bago mag-init ang ulo natin dito, ha?
Magbalitang Maynila muna tayo mga kababayan. Saglit lang ito. Yun. Tingnan nyo naman. Intro pa lang yan ng Balitang Maynila. Ibang klase mga kababayan. Okay. Gusto ko lang ibalita sa inyo. Oh. Ito pong survey mga kababayan. Noong July 2024, kitang-kita naman natin na talagang itong si Isko Moreno ay talaga namamayagpag po diyan sa survey. 74%. Sam Versosa mas nauna pa kay Hani Lacuna na mayroong 15% at 9% naman kay Hani Lacuna. Yun po yung July. Ayun po ata yung kasagsagan na sinabi na babalik siya at siya kakandidatong muli sa pagka-mayor dyan po sa lungsod ng Maynila. Yung pinag-uusapan natin, yung dating mayor. Netong December, mga kababayan, 2024, medyo umangat si Hani Lacuna, mga kababayan. Umangat din ng konti si Sam Versosa. Pero bumaba etong si Isko Moreno. Ayan mga kababayan, noong Disyembre 2024, 64%. Isko Moreno, 23%, Sam Versosa, 17%, Hani Lacuna. Pero ngayong January 2025, mga kababayan, tingnan ninyo, si Isko Moreno ay nakakuha ng 46%. Sam Versosa, nandun pa rin sa halos hindi naglalaro sa 15%. Tumaas lang siya noong Disyembre 23. Pagdating ng Enero, ngayon po, ay 15%. Kasi wala na po atang spam. Gusto po kasi ng mga tao spam no? Bakit kaya ganon? Yung maling, hindi kasi yung maling China Siguro, ayaw na ng mga tao sa mga gawa ng China. Kaya meron ako nakita, mga kababayan, makikwento ko lang, meron akong nakita nga supermarket na pag kukuha ka ng spam, ang ibibigay sa iyo card na maliit. Walang naka-display. Mayroon dong ilang piraso pero hindi marami. Ngayon, pag gusto mo ng spam na yon, sa counter ka na. Pag magbabayad ka, bibigay mo yung, kung sabihin mo na kung ilang orderin mong spam at pagkatapos nun ay kukunin nila dun sa stock nila at dadalhin sa counter. So, ganun po yung estilo nung tinanong ko, bakit po ganun? Bakit ganyan ang ninyo sa spam? Kasi itong spam ay sila shoplift, mga kababayan. Kasi pangyayamanin Ibang klase nito mga shoplifter, ayaw ng maling. Gusto talaga spam. So ayan mga kababayan, siguro ng Disyembre naubos na yung spam, kaya 15% si Sam Versosa. At si Mayor Hani Lacuna naman mga kababayan ay nagkaroon ng 31%. So ngayong Enero mga kababayan, lamang pa rin si Isko Moreno ng 15% kaya Hani Lacuna. Pero, nako. Pero ito mga kababayan, dikit na ang laban. Mayor Hani Lacuna humahabol na kay Isko. Ayan po ay survey. So nakikita na natin na talagang umaangat na si Mayor Hani Lacuna pagdating po sa survey. Itong survey, hindi naman ito ang pagbabasihan ng Comelec Diba? Hindi yan ang pagbabasihan ng Comelec. Ang pagbabasihan ng Comelec ay yung mismong boto ng taong bayan. Ito lamang ay parang guide at paramihan ng trolls. Kapag mataas ka, maraming lalong-lalo na yung mga sa reactions, di ba? Pag ang dami reactions, ibig sabihin maraming trolls. So yun mga kababayan, kaya medyo kinakabahan na ata itong mga kalaban ni Mayor Hani Lacuna sapagkat patuloy ang pag-angat ng alkalde ng lungsod ng Maynila. Bakit? Kasi ang ganda ng kanyang pamumuno dyan po sa lungsod ng Maynila.
Hindi po kasi ano yan eh, hindi po kasi papugian. Hindi po papugian yan. Kinakailangan ng totoong puso, tunay na puso at pagmamahal mo sa Maynila, sa mga batang Manileño. Hindi po yan nadadaan sa ano eh, sa mga ano, mga pakyut-kyut ba? Pasayaw-sayaw. Hindi po nadadaan sa ganun yan. Tingnan nyo po, ito pong Maynila ay nagkaroon ng award, Good Governance Award for the first time. Sa pangunguna po yan ni Mayor Hanny Lacuna. Kaya mga DDS, kabahan na kayo? Yo. Kabahan na kayo sapagkat ito na, paangat na si Hanny Lacuna, mga kababayan. Okay, balik tayo dito kay JPE. So, ni-real talk niya si Duterte. Sabi niya, labag sa batas yung mga ginawa mo. Kasi, yung salita niya, doon pa lang alam niyo mga kababayan, tinanong si kung natatandaan niyo si Miriam Defensor Santiago. Kasama po yan tumakbo noong 2016. At, ang nangyari mga kababayan, tinanong siya, sino ang pinakadelikadong kandidato? Sabi ni Miriam Defensor Santiago, di si Duterte. Bakit si Duterte? Kasi ang backup niya, NPA. May pinakita pa nga siyang video na kung saan sumisigaw siya, sumisigaw yung mga NPA, tapos si Duterte gumaganon Mabuhay ang NPA! Mabuhay ang NPA! Mabuhay! Iba may video ganun Tapos yung iba, kung magsalita ka, alam mo, talagang galit sa NPA. Pero, nung dating sila yung nangangampanya, sumisigaw-sigaw pa kasama ng mga NPA. So, delikado. Lalong-lalo na yung mga pronouncement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na in the first 6 months, maggugurgur sila ng 5,000. Hindi nga naging joke. Tinotohanan po mga kababayan. At ito nga, siya ay naharap sa kaso ng ICC sapagkat siya po ay may tinukhang na mahigit 30,000 na biktima ng EJK. Alam ninyo mga kababayan, maganda po ang war on drugs. Kasi ito mga DDS, sasabihin ng mga DDS, kapag kinontra mo si Duterte, adik ka. o kaya drug lord ka. Kasi nga, yun ang pinaka-bit-bit ni Duterte, yung drug war Galit ako sa droga. Wag yung subukan. Diba? Ganun yung sinasabi ni Duterte. Kaya nangyari, ang dami po nga naging biktima. Pero alam niyo, maganda po yan drug war. Sino po ba ang hindi gusto na mahuli itong mga drug lord at tayo mga addict na nagkakalat dyan sa kalsada, mahuli at maparehab. Okay lang po yan Mabuti nga po yan para yung ating mga anak, mga mahal natin sa buhay ay hindi po tayo nag-iisip na baka may mangyari kasi nga nagkalat ang mga addict sa kalsada. Maganda po yan. Kaso ang problema po kasi, yung implementation. Doon po sila nasira Ayun po yung mali. Mga kababayan, yun po yung unconstitutional. Yung pag-declare mo ng drug war, hindi po unconstitutional yan. Tama po yan. Pero yung pagpapatupad mo ng iyong drug war, yun po ang unconstitutional. Yun po ay lalong-lalo yung tukhang, ano po yan, labag po yan dun sa mandato ng presidente na i-uphold ang konstitusyon at ibigay ang hustisya sa lahat po ng ating mga kababayang mga Pilipino. At labag po yan sa Constitutional Bill of Rights na naggagaranti po sa ating lahat. Wala pong exemption ng due process at equal protection under the law. Ayun po yung pagkakamali Yung implementasyon. Kasi sa Davao, mga kababayan, pinagmalaki nila, marami silang mga addictus na ginurgur sa Davao. Kaya sabi nila, yung ginawa namin sa Davao, gusto namin gawin sa buong Pilipinas. Hindi naman lahat ng lugar sa bansa katulad sa Davao na maraming addict di ba?
Kung sa Davao maraming adik, sa City Hall nga mayroong adik eh. Tanong mo kay Mayor Baste Duterte. May mga adik po dyan, nahuli pa eh, di ba? Ilan yung 30 plus? Sa City Hall mismo may mga adik. So hindi naman po lahat ng lugar sa Pilipinas ay pwede mo gawing katulad ng Davao. Kasi kung sa Davao maraming adik, sa ibang lugar hindi naman. Marami po siguro adik sa pag-ibig. Yan mga kababayan, maraming adik sa pag-ibig. Adik sa pag-ibig ba o adik sa babae? Meron ganon. Meron din adik sa adik sa sugal. 'Di ba? Pag nakakita ng cellphone, agad. Talpak agad. Yung pera niya na 500 na pambili na ng bigas at ulam. Sasabihin niya ngayon, teka, subukan ko nga italpak to. Baka magdoble. O sige, talpak. O sige, pa-Gcash naman po, 500. O ano nangyari? Pag talpak mga kababayan, nang isay agad yung pinili niya. Meron o wala. Doon siya napunta sa wala. Eh di walang naiuwi. Pagdating niya sa bahay nila, dear, sorry kasi natalpak eh. O di nasampal siya ngayon. Maraming adik diyan sa sa talpakan sa sugal. Maraming adik sa pag-ibig. Yan. Adik ba sa pag-ibig o adik sa babae? Maraming adik sa sa basketball. Maraming ito nga yung sa sugal nga mga kababayan eh. May kakilala ko, biglang nagkamotor mga kababayan eh. Biglang nagkamotor mga kababayan dahil sa talpak. Eh kasi dati naman yung di kotse. Binenta yung kotse, natalo sa talpak. Ngayon motor na lang ang ginagamit. Eh mas matindi yung yung kakilala ko na isa pa. Eh biglang may bisikleta naman siya, bisikleta. Pero dati po yung nakamotor. Ayan po ang napapala ng mga adik sa talpak, adik sa sugal. So, marami pong lugar na gano'n pero hindi po lahat ng lugar sa Pilipinas ay adik po sa marami pong adik sa droga. Hindi mo pwedeng gawin yung ginagawa mo sa Davao sa ibang lugar sa Pilipinas kasi yan po ay labag sa batas. Eh, dun sa Davao, ewan ko paano nakalusot yun. Nung mayor pa siya, marami raw silang dyan yung DDS, yung Davao Death Squad. So, maling-mali, mga kababayan, maling-mali. Ayon kay Juan Ponce Enrile, yan po ay labag sa batas. Ito pa naman si Enrile, inamin niya na talagang siya ang pumigil sa ICC. Siya ay nag-advise kay Presidente Bongbong Marcos na huwag papasukin ng ICC. Pero ngayon parang nagbabago na isip niya. Kasi nga dito sa mga nakikita niya, mga nababasa niya, at sa lahat ng mga ebidensya na lumalabas na nadiskubre dyan sa Quadcom. Kaya sabi ni Enrile, unconstitutional lahat ng ginawa mo at dapat kang managot. Yan po ang sinasabi ni Juan Ponce Enrile. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Abangan natin kung ano mangyayari. Papasok na po ang ICC. Nagkipag-cooperate na po ang ating bansa dyan po sa ICC. Kaya, see you in ICC. Dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, so yun lang. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.